Go rin mga travels, ngayon nagbabalik tayo rito sa ating YouTube channel. At dito mga travel, may nasundan akong Reader FI, hindi yung Reader Pro or Reader Blade. Dito mga travel ay tamang chill ride na siya. Tapos ako ay umuna na dahil may hinahabol akong appointment doon sa Valencia City. Kaya mga travel, tinuloy ko itong biyahe na to. So akalain ko or akala ko na hindi siya susunod. Sa part na to mga travel ay hindi ko na malaya na sundot na siya mga travel or sumasabay na siya, baga nag-overtake na dun sa pick up. Tapos tayo ay tamang bira lang dito mga travel. At dito ko malalaman mga travel kung ano ba talaga ang magiging performance ni Winner X. Dahil ito mga travel ay baga nagkasabayan talaga kami papunta ng Valencia proper. Pero dito mga travel ay tila lugi siya dito sa bankingan. Siguro hindi siya masyadong sanay sa mga banking. Tapos tayo ay medyo na sanay dito since ito ay almost 2 years na tayong dumadaan dito sa na to. At kabisado na natin yung mga lubak, yung kurbada. At syempre dahil malaki yung gulong ay maganda gamitin sa cornering. Pero syempre samahan natin ng pag-iingat, diba? So by the way, shout out sa ating mga subscriber dyan at salamat sa ating mga viewers. And don't forget to subscribe my little channel mga katrabi. So ngayon, dito sinusubukan ko talagang bilisan na to dahil may nahabol nga akong oras. Tapos dito itong sniper na to na version to yata to 150 mga travel ay na-overtakean ko. Tapos akala ko rin na hindi siya sasabay mga travel, kaya ako ay pawan diretso lamang dahil hindi naman to sa 360 yung gamit natin camera, ay hindi natin makikita sa video mismo kung ano ang nangyayari o anong kaganapan. Pero kung nasa actual ka ay talaga makikita mo sa side mirror. Ayun, so yung radar ay sundot na sa aking mga travel sa likuran kung napapansin nyo sa side mirror mga travel. Pero dito kailangan natin mag-iingat dahil dito tayo ng disgrasya na dali ng dump truck dahil sa barricade mga travel. Kaya dito ay umirit na tayo dumiretso mga travel since ito ay kita naman yung unahan, ay pwede na natin bigayin yung throttle. Pero doble ingat lang mga travel dahil ika nga hindi natin alam kailan darating yung tinatawag na aksidente. Pero dito ito mga travel, dalawang tulay pero iwan kung bakit di pa nagawa yung kabila. Tapos dito, huwag kayong kumpiyansa dyan mga travel dahil bigla kayo tatalbo. Yan o, lumilipad yung gulong ng motor ninyo. Kung hindi nyo kabisado, baka ano pa mangyari sa inyo. So dito, pawang cornering lang tayo mga travel. Ayan o, corner again. So dito tayo nakalamang mga travel since ito ay medyo natin kabisado ang daan na to. Dahil kung hindi ay syempre kailangan natin magdoble ingat. So dito mga travel, sa unahan na to, ito yung madalas na laging basa yung kanilang ispalto dito mga travel. At pag nagkamali ka ay sisimplang ka talaga dahil dito yung hulog yung dump truck mga travel. So ito maganda din to na cornering dito mga travel, pero doble ingat dahil dun sa unahan ay hindi mo makikita mga parang blind curve yun. Tapos dito mga travel, dahil naramdaman ko nang sumasabay sila ay inantay ko na. Honestly, inantay ko na sila. Tamang chill na lang dito muna para sa ganun ay magkahabulan kami o kumbaga magkalapit kami. Dahil gusto ko subukan yung power talaga ni Winner X sa straight. Dahil sa cornering mga travel ay may palag naman talaga. Dahil yung ating setup ay 1444, sa arangkada mga travel ay hindi na malulugi yun na combine ng sprocket. At itong gamit ko na sprocket ay pang daily ko itong mga travel, almost 2 years na ito hindi ko pa napalitan. Dahil yung stock ni Winner X ay nasa 1544 yung mga travel. Tapos palitin mo lang ng 15 o 1444, ayun, okay na yun. Yung magpapalitan mo yung engine lamang, engine sprocket na 44 o 14 at yun, may arangkada na yung mga travel lalo na sa akyatan. Pero ang masasabi ko sa inyo, ang disadvantage ng mga travel ay madaling maubos yung RPM. Pagdating sa straight ay talagang logi sa duluhan mga travel. Di tulad ng 1544 ay may dulo talaga, pero sa arangkada ay matagal yung kanyang penetration. Pero may gusto akong susubukan sa combination ng ating sprocket, yung 1546 or 1545 yon. Dahil sinasabi ng ating mga kagrupo sa Facebook na maganda daw yung combination na may dulo tapos may arangkada. So balang araw masusubukan natin yung pag nagpalit tayo ng kadena, sprocket at rear sprocket at saka
engine sprocket mga travel. So dito, inantay ko talaga sila mga travel. Tapos napapansin ko na yung sniper 150 tapos yung raider na nasa likuran ko na talaga. Hindi na masyadong malayo. Kaya ito, bumirit ako dito mga travel. Ayan. So kung may magagalit man dyan sa inyo ay sorry po. Ito ay experiment lamang at talagang nag-iingat naman ako. Hindi naman baga balasubas ng takbo natin. Overtake tayo pagkita natin sa unahan na okay. Hindi naman natin pipilitin kumbaga medyo alanganin. Ay huwag naman natin pipilitin. Diba? So yun lang muna ang gagawin natin. Dahil kung hindi natin ang gagawin, dalasan doon na nangyayari yung tinatawag na aksidente mga katrabe. Once again, sana hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe sa ating video. Dahil malapit na natin makuha yung watch hour mga travel, pero yung ating numbers of subscriber ay medyo maliit pa. Pero gusto nyo sumuporta, please subscribe my channel. Kung ayaw nyo, then okay lang na panoorin lang nyo itong ating video. So bali ito yung ating motor mga travel ay nasa almost 2 years na ito. So ano bang masasabi ko sa Winrex? Since ako yung owner ng Winrex, masasabi ko ay talagang sulit mga travel. Sa gas, walang problema yan. Matipid talaga. Back and forth ko 100 pesos, tapos yung takbuhan ko ay ganito. Honestly, mabilis talaga yung takbuhan ko dito mga travel. Dahil kinukuha ko lang to ng hindi na aabot ng kalating oras mula doon sa area ko mismo na almost 40 kilometers. Hindi ako nagkamali. Kung nagkamali ako, please correct me if I'm wrong. Ngayon ay mga travel ay umabot ng 30 to 40 kilometers. Tapos nakukuha lang ng almost 20 plus minutes. Yun, honestly, totoo. Ano ba ito? Pabalik-balik ka. So, dito mga travel straight na to. Napapansin ko na yung sniper at saka yung raider sa likuran ko. Kaya humataw na ako mga travel ay talagang napapag-iwanan ko sila dahil syempre nauuna ako, di ba? Una ako umarangkada eh. So, huwag na kayong magagagalit yan. So, kung loyal kayo sa raider, ay huwag na naman kayong magagalit, di ba? Kung loyal kayo sa sniper, ay huwag naman kayong magalit. At kung loyal kayo sa Honda Winrex, ay huwag naman kayong mangbuli. Dahil dito sa unahan mga travel, ay talagang masusubukan yung tapa natin. Dahil sa part na to mga travel, ito ay nasa baga straight na to, pero sa barangay na to mga travel ay baga mahangin. So dito yon lalabas ang advantage ni Raider. Maliban sa nabalitaan ko na ang bore ng Raider ay nasa 62mm at itong sa atin ay 57mm lang. So malayong malayo talaga sa kanilang bore. At syempre tignan din natin yung kanilang fairings, yung katawan na bawat motor ay talagang manipis yung Raider. Tapos itong Winrex natin ay malapad. Yung sniper din ay malapad din yun. Tapos yung gulong, dagdag mo pa yung gulong, bigat ng mags ay magkakaiba na yun talaga, lalo na pag straight, di ba? So dito mga travel, umarangkada na ako. Tapos ayan, tinagos lang ako ng Raider na walang kahirap-hirap. Dahil tignan nyo naman, napakalit ng gulong. Mas malaki pa yung gulong ko sa unahan. At dito mga travel ay tinudo ko yung makakaya ni Winrex. Umabot ako ng 142, 143 mga travel. So siguro advanced reading lang talaga to. Eh dito medyo ko na nayukuhan mga travel dahil yung hangin napakalakas talaga. At dihado tayo. Dahil nga yung hangin mga travel ay nasa salubong natin. Siyempre, tumatakbo eh. Pero what I mean mga travel ay yung baga natural talaga na hangin. Baga may hangin talaga na humahampas sa atin maliban din sa hangin na nasasagap natin dahil since tayo nagta-travel nga, di ba? So dito mga travel ay medyo hindi talaga medyo talagang dihado tayo dito mga travel. Pero ayan, bumanat lang ako dito dahil alam ko yung shock ni Winrex ay kayang i-absorb yung mga impact dito dahil itong daan na to ay napag-iwanan ng panahon. Napakaraming lubak, nasisirang daan. Hindi naman naayos. Pero yung iba hindi pa sira pero sinisira. Itong mga sira ay hindi pa ginagawa yung bagay niyan. O sige, tuloy na tayo. So dito, umatak na ako ng 142 mga travel. Pero ayan, basic lang tayo na tinagos ni Raider F. Ay, napakabilis talaga. Dagdag mo pa yung napakaliit na gulong. Tapos dito siya, minor syempre dahil lubak. Tapos ayan, play safe din tayo sa mga travel. Siyempre, di ba? So kahit na tinitignan yung mabilis, pero naka-minor na tayo, naka-preno na tayo ng mga travel. Mga prepare na tayo
para huminto kung sakaling lumiko ng biglaan sa kanan si ulit 1 to 5. So dito mga travel ay bumana tayo dito. May mga dump truck dito pero kita naman natin na clear lane yung mga travel. So walang problema. Talagang baba na tayo dito. Ayan. So tatlong beses na tayo tinagos dito mga travel. Aray ko. Wala tayong magawa dyan. Dahil nga, ayan, natatagos tayo. Pero, mga travel, honestly, kahit na medyo mababa yung bore natin, ay hindi naman talaga tayo naiiwan ng leader. Wala, nakakasabay talaga tayo sa straight. Wala, hindi naman ganun kalayo. Stack to stack, siyempre. Dahil sa nakikita ko, ng GPS ni Winrex, ay maabot ng 1 dot. Stack yun, 15 by 44. Pero ito, since pinalitan natin, ay medyo na-advanced reading talaga, honestly. Pero hindi ko lang makuha ng GPS, hindi ko malagyan ng GPS dahil yun yung mga travel, yung ating GoPro ay kung anong nangyari, kailangan pa siguro i-update. Basta, medyo late na yung model ng ating GoPro, Hero 7 yung black. Kaya balak natin mag-upgrade ng camera balang araw. So, hindi pa ngayon, balang araw pa yun. So dito mga travel ay tuloy natin itong ating biyahe ngayon. Talagang ina-absorb na ng shock ng Winrex yung mga lubak dito mga travel, kaya kampante tayong bumana dahil yun nga malaki yung telescopic, yung shock sa likuran. Almost 2 years na yung mga travel, tapos stuck lang yun pero walang problema. Ayan o, kita nyo diba, kaya niyang i-absorb yung lubak mga travel. Pero syempre kailangan nyo mag-iingat din dahil kaya nga hindi natin alam kung ano mangyayari diba. So play safe lang, drive safe lang, ano lang diba. So dito na maganda dito, street sana, kaso lang na maraming lubak. Sa rason na yung dumadaan dito mga travel ay mga loading na ng truck. Kargado na yun ng mga graba, pero walang nagawa dito dahil yung daan ay walang bakal. Kaya mapakadaling na sira mga traffic. Ayan, tuloy natin dito dahil yung Raider ay akala kong umatras na siya mga travel, pero yun, tumuloy lang siya mga travel, umahabol sa atin. Ayan, diretso lang tayo. Since nga, dito 360, ay hindi yung makikita yung sa likuran. So mapapaisip ako kung ano talagang bibilin, yung Z360 o yung DJI. Pero siguro pwede naman yung DJI, diba? Action 6, tapos yung ating GoPro Hero 7 ay gawin natin secondary camera. Para sa ganun, kung sakaling may ganitong kaganapan, ay syempre pwede natin mayon para may video tayo sa likuran. Eh dito hindi siya maka-overte mga travel dahil yung problema ay nga sira yung daan sa kabila. So kailangan mo dito sa gilid mismo dumaan. Diretso tayo mga travel at dito tamang chill lang muna. Ayan, minor. Tapos mga travel, antayin natin yung Raider. Ayan. So nakita ko sa dito mga travel ay umarangkada na. Kaya ayan, umarangkada na rin ako dito. Pero dito sa part na ito mga travel ay nahirapan ng tumagos si Raider sa atin. Siguro dahil nga napaka-ikli. Tapos ito yung time na yung mga travel na medyo talaga mainit na yung makina ni Winrex. Since yung kanyang gas ay unleaded, ay talagang malamig yung makina. Pero kung iinit talaga mga travel, ay may maibubuga naman yung ating motor. Ayan dito. So nahihirapan ang tumagos yung Raider or else nagdandahan lang yung mga travel. Kaya tayo dito ay nakalamang. Naka-advantage tayo ng ilang puntos. Ayan. Pero siyempre, basic lang dyan. So yan mga travel ang ating kaganapan ngayon. So don't forget to subscribe my channel. So yan lang muna. Bye bye, ride safe and enjoy my video. Salamat sa laging pagpapanood and sa inyong pag-suporta. So please comment sa comment section sa gusto mo pa shoutout sa ating next video. Paano? Ride safe and God bless sa inyong lahat.